Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Happy morning sa'yo kaagapay. Welcome po dito sa unang salmo sa iyong favorite AM station here in Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And another opportunity mga kaagapay para tayo ay huminga at magpahinga. Probably punong-puno na ang iyong isipan, ang iyong puso sa dami ng mga nangyayari sa ating paligid, sa ating family, probably sa ating trabaho or sa ating eskwela. Kaya this is the moment para tayo ay lumagi sa presensya ng ating Panginoon. And I have a question for you this morning. Kapag ba iniisip mo ang isang makapangyarihang leader, yan, mga leader, mga pinuno, ano ba yung unang pumapasok sa isip mo? Is it the authority, the influence, the status, or the control? And you know what? Sa mundo natin ngayon, ang kadakilaan madalas sinusukat sa taas ng posisyon, sa dami ng mga follower o laki ng influence. Pero sa word ni Lord ngayong umaga ay nagpapakita ng kakaibang image o larawan ng tunay na kadakilaan. Kaya kung may Bible ka dyan kaagapay, punta ka sa Book of Zechariah, chapter 9, verse 9. At sama-sama po nating basahin ito. Babasahin ko sa English version kaagapay. Sabi dito, ito yung patungkol sa the coming of Zion's King. Rejoice greatly, daughter Zion. Shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Sa Tagalog version, ito po ang ating mababasa. Masdan mo, dumarating ang iyong hari. Matuwid at nagtatagumpay. Mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno. Isipin mo yun kaagapay. Hari pero nagpakumbaba. Makapangyarihan pero maamo. Dakila pero hindi nagyayabang. Kaya yan mga kaagapay ang ating mapag-uusapan this morning. Kaya sa mga listeners natin dyan and viewers, sa mga oras na ito, patuloy po na mag-comment ng inyong mga greetings. Kumusta po ba kayo ngayong araw? Nagkakape na po ba kayo? Comment nyo na nga kung sino ang inyong kasama sa pakikinig ng ating program. And don't forget na i-share ang ating streaming. And you know what, sa panahon ni Jesus, inaasahan ng marami ang isang hari na malakas, dominante, at makapangyarihan sa paningin ng mundo. Pero ang dumating ay humble king. Hindi siya dumating para ipakita kung gaano siya kadakila. Dumating siya para ipakita kung gaano kalalim ang kaniyang pag-ibig. Ito ang mahalagang reminder sa atin, para sa akin, para sa iyo na nakikinig sa sandaling ito. Sa kaharian ng Diyos, ang tunay na dakila ay marunong magpakumbaba, humble, mayroong humility. Madaling magpakumbaba kapag wala kang hawak na kapangyarihan. Pero ibang usapan kapag may kakayahan kang mag-utos, magpasya, o mag-angkin ng karapatan. Tapos, pinili mo pa rin maglingkod. Iyon ang ipinakita ni Jesus. At kung susundin natin ang kanyang halimbawa, ang tanong sa atin ngayon ay hindi gaano kataas ang narating mo, ano ba ang influence mo or gaano karami ang laman ng bank account mo. Kung hindi, gaano kababa ang kaya mong ibaba ang sarili mo para magmahal. Sa pamilya, for example, humility looks like listening before reacting. Hindi laging ikaw ang tama. Hindi laging ikaw ang may final say. When it comes to our community, humility means serving without needing recognition. Tumutulong kahit walang nakatingin. Nagbibigay kahit walang kapalit.
Sa ating personal na buhay, humility is trusting God more than your own control. Inaamin mong may hangganan ka. Inaamin mong kailangan mo siya. And there is this quote na simple pero namang tumatagos sa ating puso at isipan. Humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. Humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. Hindi ibig sabihin mababa ang tingin mo sa sarili mo. Ibig sabihin, hindi umiikot ang mundo sa'yo. Kaagapay, kung magiging honest tayo, maraming beses gusto nating patunayan ang sarili natin. Gusto nating makilala, gusto nating mapansin, gusto nating mapahalagahan. And walang masama doon pero kapag doon na umiikot ang puso natin, nawawala ang space para sa tunay na pag-ibig. Ang humility ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na control ng pag-ibig. At ang magandang balita ngayong umaga, ang Diyos ay malapit sa pusong mapagkumbaba. Open mo ulit ang Bible mo, puntahan mo sa Santiago 4:6. Ang Diyos ay sumasalungat sa mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagkumbaba. Kaya ngayon kaagapay, bago tayo magwakas, tara manalangin muna tayo. Our dear Heavenly Father, we honor you, we exalt your name, and we thank you for the gift of life, for the gift of this beautiful morning na meron kami. Lord, we thank you sa maganda at mabuting halimbawa po ni Jesus. Isang hari pero nagpakumbaba. Lord, teach us na mamuhay na mayroong kababaang loob sa gitna ng aming mga responsibilities, ng aming relationships, or even titles. Para sa aming bansa, naway magkaroon ng pamumunong mayroong mapagkumbaba at malasakit. Para po sa aming family, hubugin po ang aming puso na handang maglingkod at umunawa. And for ourselves, give us yung pusong marunong magpakahambol at magtiwala sa iyo at sa iyong mga plano. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Kaagapay, ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa taas ng posisyon kung hindi sa lalim ng pagpapakumbaba. Kaya this morning, sundan natin ang halimbawa ng hari, walang iba yan kung hindi si Jesus. Bago tayo magpatuloy sa ating araw, tanungin natin ang ating sarili. Saang bahagi ba ng buhay ko ako tinatawag ng Diyos para magpakahumble? Is it on my words? Sa aking mga desisyon? Sa aking pakikitungo sa iba? Reminder, ang hari na sinasamba natin ay nagpakumbaba. At kung siya ay sinusundan natin, ang landas natin ay laging nasa tamang landas ng pagpapakumbaba. Hindi ito madali pero ito yung landas na mayroong peace, ito yung landas na mayroong biyaya, at ito ang naglalarawan ng puso ni Kristo. Maraming salamat sa iyo kaagapay na sumama sa akin this morning. Sana marami kang natutunan. I-comment mo nga sa ating comment section ano ba ang tumatak sa iyo sa ating naging devotion ngayong umaga. Ano yung ang ipinahayag ng salita ng Diyos sa iyo. Sana magkaroon tayo ng application at i-share din natin itong streaming na to. Hanggang sa susunod po nating pagkikita para sa ating program, lagi po nating tatandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mong ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan.
Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.